isgutan mga kikilaan, kining usa sa mga atake sa iglesia ni Manalo, nga ang iglesia katolika kuno mao ang gitawag og Babylonia. Gamito nila mga kikilaan ang libro nga mga Katoliko aron pag suporta sa ilang teorya o kinahanglan ato kining tubagon kay dagi ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo man kining daw tinuod alang ni adtong wa gyud intawon masayon. Mao nga diha sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines tin-aw gyud ni gisgutan. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Ingon si San Agustin de Martir, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Dili ako takos, tawagong Katoliko, kung dili ako makadipinsa sa kong pagtuo. Mao nga atong tubagon kining ni ang ilang mga atake, mga kigalaan, ang Iglesia Katolika ba mao ba ang gitawag og Babylonia? Gamiton nila ang mga librong Katoliko o pahaom-haom nila sa Biblia nga ilang kutloon diha sa Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 1 mao kini ang gamiton sa mga ministro ni Manalo nga nagkanayon. O ang usa sa 7 ka mga manulunda nga may 7 ka panaksan miabot og miingon kanako, o Marika, ipakita ko kanimo ang hukom batok sa bantugan dautan nga babae nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan. So ang gisgutan din usa kuno ka babae nga naglingkod, daotang babae nga naglingkod ibabaw sa katubigan. Unya mingon sila, unsa man ni ang babae nga naglingkod ibabaw sa katubigan? Ilang gamiton ang 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 2 nga nagkanayon kini sa 2 Corinto 11:2 nagingon si San Pablo, nangabugho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Busa mingon sila nga kining ni adiyang gitawag og babae mao ni kuno ang iglesia. Kung atong hisgutan ang 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 2. Unya maingon ang mga ministro na Manalo, unsa man usab kining gitawag og katubigan. Mao na ilang pahaom. Og aron pagpahom anang katubigan gamiton nila mga kigalaan kining Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 15 sa King James Version nga mao kini ang atong mabasa mga kigalaan. Nagkanayon. Og siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin naglingkod ang daotang babae. Kini mao ang mga tawo og ang mga panon og ang mga kanasuran og ang mga pinulungan. Gamito nila mga binating kigalaan sa mga ministro ni Manalo nga unsa di kuno kining katubigan, ang katubigan nagkahulugan og mga pinulungan sa mga katawhan sa nagkalain-laing kanasuran. Sa ato pa mayon sila universal. Ug unsa man kining pulong universal. Ano po ba yun? Ibig sabihin nitong universal. Ay ito, gagamitin nila ang aklat katoliko na ang may akda ay si Father Enrique Dimon. Ang pamagat, siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko.
ilan ning gamiton mga kagilaan. Sa English version, ano niya nag-ingon man, the Roman Church alone is truly Catholic. The meaning of the word Catholic is universal. So, ilang ipahuom ang pinadayag Kapitulo 17, versikulo 15, nga milukop sa lain-laing kanasuran. Walay lain kuno, mao na naa ang gitawag og Catholic. Unya, mingon sila, kay naaman sa libro ni Father Enrique Demon nga naguluhan siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko nga nagkanayon, the Roman Catholic alone is truly, the Roman Church alone is truly Catholic. And the meaning of the word Catholic is universal. Unya, maingon sila nga, ang maong babae, dunay 7 ka ulo o napulo ka sungay. O kini ilang gamiton mga kaigalaan ang pinadayag Kapitulo 17, pinadayag 17:3 sa King James Version usab ilang gamiton nga nagkanayon kining niya atong basahon. Og iya akong gidala diya sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan. Og didto nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapinta nga mananap nga pula nga nalukop sa ngalan nga mapasipadon. Og kini may 7 ka ulo og napulo ka sungay. So mingon sila, tanawa nga kining babayhana dunay 7 ka ulo o niya napulo ka sungay. Unsa man kuno kining niang maong 7 ka ulo og napulo ka sungay. Okay. Gamito nila mga binating kaigalaan ang libro nga naguluhan o Modern Times and the Living Past sa pahina 201 nga mao kini ang atong mabasa sa nisgutang libro. Basahon na to. Nagkanayon. The only city in the world that there are 7 mountains is Rome. So, mingon sila nga tanawa sa pinadayag Kapitulo 17, versikulo 3, King James Version, nag-ingon kining niya nga kining babayhana may 7 ka ulo. O kini may 7 ka ulo og napulo ka sungay. O giingon sa libro nga naguluhan og Modern Times of the Living Past sa pahina 201, the only city in the world that there are 7 mountains is Rome. Unya unsa ba kuno kining Roma? Unsa man kini ang Roma mga kaigalaan? Gamito nila ang footnote sa Latina Vulgata Biblia, Latin Vulgate Bible ni Monsignor Yap sa pahina ni ang unang Pedro 5:13, ang footnote man gud niini sa Biblia nga nagingon, Katoliko, ayon po sa otoridad Katoliko, kung ano po ba ang ibig sabihin nitong Roman. Rome. Ito po ba Babylonia? Ito ang mabasa natin sa footnote. Sa footnote, nagkanayon kinini. Babylonia nga mao ang Roma sa mga Caesar. So, mingon sila, tanawa, ang Babylonia di ay mao ang Roma sa mga Caesar. So kung mao kana nga ang Babylonia mao ang Roma sa mga Caesar, unsa bang simbahana ang nagtawag kuno og Roman Church? Ilang gamiton ang libro Katoliko nga naguluhan og
Discourses of the Apostles' Creed. Mo niya ato ning gikamada ang ilang mga ipanggamit nga libro mga kaigalaan nagkanayon kini. In 1870 sa pahina 191. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. So kung mao ka na nga matod pa nila, ang babae nga gitawag ni sa ubang version babayeng bigaon mao ang iglesia ug kini magdala og Roman Church matud pa sa libro walay lain ang iglesia katolika kuno mao ang gitawag og babayeng bigaon kon mao kuno ang iglesia nga Babylonia. Tanan nga mga lain-laing pundok mo gamit ani niya mao nga ato kining tubagon sa punto por punto. Kay ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo man kining daw tinuod alang ni adtong wa gid intawon masayon. Now, kining Babylonia mao ang Roma matud pa nila. Ang iglesia nga nagdala matud pa nila mao man gyud kuno ang simbahan Katoliko. So, mo ni ang ilang ibalik-balik o pagpanudlo nga way laing simbahan nga katumanan sa gitawag og Babylonia kundi ang Iglesia Katolika. Busa ato ning tubagon mga kaigalaan kay gikaingon na nato ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo kining daw tinuod alang ni adtong wala gyud taon masayon. Usa kini ka dakong paglubag sa kamatuoran, sanglit dakong sayop mangyud mga kigalaan ang giingon sa mga ministro ni Manalo nga ang pinadayag kapitulo 17 bersikulo 1 ngadto sa 15 nga ang babaye kuno nagkahulugan og iglesia. Usa kana kadakong sayop mga kigalaan. Nga naman nga usa man kadakong sayop kon ang ilang interpretasyon nga kining babae nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 17 mao iglesia. Tungod kay kung atong ipadayon mga kaigalaan ang bersikulo 18. Tinaw nga ang gihisgutang babae nagkahulugan dili iglesia kundili syudad. Asa man nato mabasa mga binating kaigalaan. Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 18. Mao kini ang atong basahon. Nagkanayon. Og ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta. Una, sayop na daan sa mga ministrong Manalo nga ilang ipalutaw ang iglesia po ang tinutukoy na babae dito. Dili, ipadayon sa 18. Dili iglesia ang gitumbok. Ang gitumbok, mga kaigalaan, ang gitudlo, way lain. Syudad, dili iglesia. Balik ko na to pagbasa. Nagkanayon dili. Og ang babae nga imong nakita, mao ang bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta. Ang pangutana, unsa ba kining bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta? Okay, atong tan-awon ang libro mga kigalaan nga naguluhan o Ancient and Medieval History by Francis Bacon sa pahina 161 nagkanayon. Rome under kings, the city on the seven hills. So sa ato pa ang Roma, dili ang syudad. Dili ang iglesia, ang syudad sa Roma.
Nagingon de, Rome under kings, the city on the seven hills. Before the year before the year 510 BC, before Christ, Rome had acquired by wars with the neighboring Etruscan, Sabines, and Latins, the whole south bank of the Tiber from the sea to the highland. Sa ato pa mga kaigalaan, ang gisgutan sa pinadayag, Kapitulo 17, versikulo 18, mao ang Roma nga siyudad sa pagano pa kining niya. Sa pagano pa ang Roma. Kay sa kasaysayan god, the state official religion of the Roman Empire is paganism. Dili ang Iglesia Katolika mao ang gitumbok nga gitawag nila babayeng bigaon. Tinaw ipadayon ang bersikulo 18 nagkanayon og ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang syudad. Syudad di ay ang gisgutan dili iglesia, sayop ang ilang interpretasyon. O kining ni ang maong syudad, matod pa sa libro Ancient and Medieval History ni Francis Bacon, mao ni ang paganong Roma kaniadto mga kigalaan. No? Mao ni ang paganong Roma kadto nang mag-adjust sa dire. Okay. Adjust sa kadyo. Okay. Paganong Roma ang gisgutan. Now, renta. Anita sa laing kasaysayan nga naguluhan og kinini ang kasaysayan ng daigdig by Sonia Saide sa pahina 63, 64 sa naisgutan nga kasaysayan. Mao kini ang atong mabasa. Nagkanayon. Panahon ng kasaysayan ng Roma. Nung ito'y pagano, ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo. Sa ato po mga kigalaan, tinaw nga ang gisgutan sa pinadayag, Kapitulo 17, 18, ang paganong Roma, dili ang syudad. Dili ang kinini ang iglesia. Nga naman, kay ang mga tao sa Roma sa panahon sa mga apostoles, ang ayan natong hinumduman, nabahin kini sa duha ka grupo. Una, ang mga Romanhong pagano. Ikaduha, ang mga Kristiyanos, although minority sila, nga midawat sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo. O anaa kana sa usa ka libro nga naguluhan og New Encyclopedia Britannica, Volume 10, sa pahina 146, nagkanayon kini. Atong basahon. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the Roman Empire. So dili na to makita mga kigalaan nga sa panahon sa mga apostoles, duha kamatang ang mga tao. Una, niya ang mga pagano, matod pa sa New Encyclopedia Britannica, Volume 10, pahina 146. Ikaduha, na ang mga Kristiyanos. Although, ang mga pagano, mooy majority kaniyanto, tungod kay ang paganismong pagtuo sa Roma kaniyanto, sa wala pa makabig si Emperador Constantino, naglutos kini sa mga Kristiyanos. Muna itong matanaw sa libro nga naguluhan o
Collier's Encyclopedia mga kigalaan. Mao ni ang atong mabasa. Collier's Encyclopedia Volume 5 pahina 26 nagkanayo. Paganism was the official state religion of the Roman Empire. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. Muna na ang gisgutan diri mga kikilan before ang Roma nakabig. No? Ang kasaysayan nag-ingon nga ang paganism was the official state religion of the Roman Empire. Kunya ang Christianity mao kuno ang gilutos. Ang pangutana karon, kung ang Christianity mga kigalaan mao ni siya ang gilutos, unsa nga simbahan kung Christianity ang gilutos kaniadto? Okay, unsa nga simbahan? Anhita sa libro nga naguluhan og Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 181 nagkanayon kini. Atong basahon. Nagingon kini niya mga kigalaan. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church, unsa day kuno de? Nga simbahan, like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Now, unsa di ang simbahan nga gilutos kaniadto? Monang ang ila pudyot-pudyot lang og libro, history, pudyot-pudyoton, himuon nilang history. Pero kung tanaw na to ang history, tinuod nga ang gihisgutan diya nga panagna nga babayeng bigaon reperado sa syudad dili ang iglesia. Ngano man kay before sa conversion ni Emperador Constantino, ang opisyal relihiyon sa paganong Roma ang paganismo. O sumala sa gibasa nato Collier's Encyclopedia Volume 5 sa pahina 26, ang mga Kristiyanos gilutos kining niya og gipangpatay. Ug unsa nga mga Kristiyanos ang gipanglutos? Naa na ba ang Iglesia ni Cristo kanito? Una 1914 pa na natukon. Naa na ba ang Seventh-day Adventist? Naa na ba ang grupo ni Kibuloy? Naa na ba ang Iglesia sa Diyos, Haligi at Suhay ng Katotohanan? Wala. Siak nang naa sa Iglesia ni Cristo sa 1940. Naa na ba din kang Eliseo Soriano? Wala. Pero unsa man nga Iglesia ang giluto sa paganong Roma. Atong gikutlo ang libro nga naguluhan og Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 181, tinaw nga nagingon. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So mga kigalaan, ang gisgutan di ay sa kasaysayan nga gilutos sa paganong Roma, walay lain mao ang Iglesia Katolika. Unya, unsa may buot ipasabot ni ining ni ang pito ka ulo nga gitawag og pito ka bukid sa Roma. Gihisgutan kini sa Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 3. Okay. Naa sa libro nga nagkuluhan o e-commentary on the New Testament. Ano niya nga libro? Commentary of the New Testament, mga kigalaan. No?
Mao kini ang atong mabasa sa pahina 675. 10 horns, they are kings who have not yet risen to power. Ang sungay di ay reperado ning niya sa napulo ka mga pangulo, hari o emperador, mga kagalaan. Napakutana. Naabay gisgutan sa kasaysayan kaniadto nga dunay napulo ka mga pangulo, mga kagalaan nga nagluto sa simbahan Katoliko nga gitawag og emperador. Naa sa libro nga naguluhan og Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 181, 183, nagkanayon kini the 10 Roman persecutions. So dunay napulo ka mga pagpanlutos didto sa Roma. Kinsa man niya? Una, matod pa sa pahina 181 sa mong libro, Emperador Cesar Nero, Anno Domini 64-65, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city. For other unspeakable crime, Saint Peter, Saint Paul, and Saint Andrew were among those martyred in this period. Ato makita mga kigalaan nga una di ay nga emperador sa tuig 64 ha. 64, 67 ang unang Santo Papa nato, si San Pedro, gilutos kining niya, unang emperador, mo ay naglutos simbahan Katoliko. Unsa kuno nga simbahan ang gilutos? Kristyanismo nga gilutos. Europe Before Modern Times by O'Brien, pahina 181. Tinaw ang simbahan Katoliko nga giingon diri sa history. The principal reason why the Roman government oppressed the people and ruled by force, such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So, tinaw nga ang Katolikong simbahan ang gilutos mga kiglaan. Dunay napulo ka panlutos. Una, si Emperador Cesar Nero ang naglutos sa tuig 64, 68 Anno Domini. Ikaduhang emperador, kinsa man? Si Emperador Domitian sa tuig, sumala pa sa mong libro mga kigalaan, Europe Before Modern Times by O'Brien, pahina 181, 183, sa tuig 95, 96 Anno Domini. O lakip sa nag-antos niini sa pagtuo o gilabay ngadto sa isla sa Patmos, mao si San Juan Evangelista. Ikatulo nga gilutos o maglulutos sa simbahan Katoliko mga kigalaan nga emperador sa Roma. Before nakabig ang Roma, naasitrahan. So kinsa ang unang naglutos sa simbahan Katoliko before the conversion of the Roman Empire? Una, si Emperador Cesar Nero sa tuig 64 ngadto sa 68 Anno Domini. Kisi napatay si San Pedro, San Pablo, si San Andrew ug daghan pa mga Kristiyanos. Mo nagkadumdum mo ug basta gani mga kigilaan. Basta gani o kananaang basta gani mga kigalaan nga kini bang kuan ga lutos diri dunay kini ni ang Roma gani. Ang Roma ilabi na kajuting action ug ang suga nato karon. Ang kinini ang Hunyo 3,
Hunyo 30 mo na naa siya ang kinini kuan kapistahan sa tanang mga martir sa Roma. So ikaduha, ikatulo mo si Emperador Trajan 106, 117. Mideklarar siya nga panghunusan yung kinabuhi ang mga Kristiyanos nga dili mo sakripisyo og insenso ngadto sa emperador. O lakip sa napatay ni ining niya mao ang mga Santo Papa nga sila si Clemente, Everestos, Alexander, mga Santo Papa ni sa simbahan Katoliko. Naabay lain ananaang naabay lain ani niya nga kuan naabay laing reliyon ani wala anhita sa kininiang ikaupat nga emperador si Marcos Aurelius. Ano Domini 61 ngadto sa 110. Unya ang usa kini kagiila nila nga philosopher nga kininiang emperador nagluto sa mga Kristiyanos, lakip sa mga napatay ani niya si Maximus Aurelius 106, 161, 180. O niya si napatay ani sila si Santo Policarpio sa Smyrna, si San Justin de Martir. Si San Justin de Martir mo ni nag-ingon, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Dili ko takos tawgong Katoliko kung dili ko makadipinsa sa atong pagtuo. Unya kinsa pagyod si Santa Cecilia, napatay ani niya tuiga. Unya sa panahon ni Septimus Severus sa tuig 201, 211, lakip sa napatay ni ini mo si Saint Irenaeus, ang Obispos Lyons. O niya, pag-abot sa ikaunom, si Maxim, Emperador Maxim, sa tuig 249, 251, daghang mga Kristiyano usab nga napatay nining ang mga kigilan. Ang dili mag simba sa kinini ang mga Diyos sa paganong Roma. Unya naa si Decius sa tuig 294, 251, lakip sa mga napatay ni niya mao sila si Santa Agata ang namartir ani, dayon ika-8 mao si Valerian sa tuig 257, 260. Unya ang responsable sa pagpatay napatay ani mao sila si Pope Saint Sixtus of si Saint Lawrence. Kini Saint Lawrence kuan niya siya kanang diko ning niya siya, diakono ning niya siya. No? Ano niya igayon. Unya ikasiyam si Aurelian, Emperador Aurelian sa tuig 274, 275. Unya daghan pang mga Kristiyanos nga napatay ani sa si Diocletian 203, 205 ano Domini. Niya grabe nga persecution ni Asia. Og daghan sa mga santos na patay, lakip na sila si San Sebastian, San Agnes, San Lucy, San Vincent, og daghan pa. Karon, ang mga mukle, mga kaigalaan nga sila mao ang iglesyang gitukod sa atong Ginoo. Aning mga tuiga kuno be? Kinsa may ilang itudlo nga kauban? Ha? Wa sila itudlo nga kauban. Kay ang ilang gibasihan dili man history kundili history naman. Okay? Napag yun,
mga text din unya nato ni tubago na ko ni sa punto por punto gayud mga kigilaan ang mga pangutana sa ato mga pinanggigso. So mo ni ang gitawag og napulo ka mga emperador nga naa sa Roma sa pagano pa nga ang pito ka laro na naa mong tong mga bukid nga naa sa mong syudad o ang sungay nga napulo mo ang mga emperador nga naglutos o ang gilutos mo ang simbahang Katoliko. So ang giingon sa Pinadayag Kapitulo 18 versikulo 4 nga kanunay nilang balik-balikon na sa Pinadayag Kapitulo 18 versikulo 4 ang mabasa na kanayon. Gumawa kamo kaniya mga tawo ko. Muna na ang gisulat. Busa, mingon sila, gawas mo sa simbahang Katoliko. Dili ang Katoliko mo ibuot pasabot ipagawas ana. E kung gawas mo simbahang Katoliko, mo na katumanan sa panagna sa unang 1, 2, 18, 19, ni anak karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kini mga tawhana gikan ra sa atong pundok apan namulag sila nato aron maila nga sila dili kauban nato. Kay kung sila kauban pa nato, magpabilin unta sila. Dili ka nato. Apan namiya sila aron maila nga sila dili gyud kauban nato. So sa ato pa kining gihisgutan sa Pinadayag Kapitulo 18 versikulo 4, gumawa kamo kaniya katawhan ko. Nagpasabot kini mga kigilaan nga biyaan. Ang Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Biyaan ang paganong Roma kaniadto ug muhangop sa tinuod nga simbahan nga maong Kristyanismo nga mao ang simbahang Katoliko. Mo na ang katumanan ni ini sa pagbiya sa paganong Roma mo na tong pagkakabig ni Emperador Constantino. Sa libro nga naguluhan The World's History ni Lady Goldman Ham sa pahina 159 nagkanayon. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made Asia when a Roman emperor joined the church. Constantine, he adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples to the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. Amo ni ang paggawas. Ni gawas ngadto sa pagano nga kahimtang ug dawat sa Kristyanismo. O kung sa man ang Kristyanismo, walain ang simbahang Katoliko nang naa nagisgutas kasaysayan. Ang kasaysayan nagpamatuod mga kigalaan nga ang Romano Katoliko mao gyud ang iglesyang gitukod ni Jesucristo. Example. Sa libro nga naguluhan nga The New Caxton's Encyclopedia Volume 4 sa pahina 1168 mo kinamabasa. Catholic Church, close parenthesis, Roman. Its title of Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. The word church to the first Christians meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostles. Klaro mga binating kigalaan nga ang gisgutan diha nga Christianity sa kasaysayan mao di ay ang simbahang Katoliko. Hinaw. Busa natuman kini klaro kayo ning niya mga kigalaan. Unya si Ginoong Hesus nagpasidaan niini nga nagisgot nga kinahanglan mo hangop kayod kita sa usa ka matuod nga simbahang gitukod ni Jesucristo. 1 Kapitulo 6
Anitas 10, 15, ako adunay mga karnero nga wala may sakop nining turila. 16, apan kinahanglan pagadalhon ko usab sila ngani. Og mamati sila sa usa na lamang. Og mamahimo silang mamati sila sa usa ka magbalantay, og mamahimo silang usa na lamang umo sa usa ka magbalantay. So, matod pa sa ang mubiya sa simbahan Katoliko, kung sa giingon sa itong Ginoo, Mateo 12:30, ang dili dapig nako, batok nako, ug ang dili mutabang pagpundo kanako, magkatibulaan. 12:30, ang dili dapig nako, batok nako. Og ang dili, matod pa, ang dili dapig nako, batok nako, og ang dili mutabang pagpundo, magkatibulaan. Natuman kini sa nagkadaiyang hutong sa protestante nga mibulag sa simbahan Katoliko. Sa libro nga naguluhan, History of the United States, Philippine edition by Roth West and Willis Mason, sa pahina 48 nagingon. These groups also disagreed with each other and so founded many new churches. Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, and all these new sects were called Protestants. Gigamit usab sa mga ministro ni Manalo ang librong Katoliko, ini ang libro mga kagalaan, nga naguluhan og siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Demon usa ka SVD sa pahina 85. Kung atong basahon ning niya mga kagilaan sa pahina 85, tinaw ang gisgutan diri. Unsa man ang gisgutan diri? Mo ni ang mabasa nato. Lubhang malinaw na namamalas na kay Hesukristo ay nanggaling ang Iglesia Katolika Romana lamang na itinayo niya noong taong 33 ang sa Jerusalem. Ang 12 apostol, ang 12 pinakahaliging namang pumapasan ng gusaling ito. Si San Pedro ang pinakaulo at prinsipe nila. Ang kahalili niya ay ang Santo Papang natitira sa Roma. Nini gisgutan din. Muna ang ilang mga panggamiton nga atake sa simbahan Katoliko o lagi ato ning gitubag kay ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo man kanang daw tinuod alang ni adtong wa gitawon masayod sa kamatuoran. Ang mga laing sikta nagtumo-tumo og hubad sa ilang ipahaom-haom nila para makakabit sila og mga miyembro. Mo na ang lain-laing sikta milutaw ang ilang relihiyon nga milutaw tungod sa sayop nga interpretasyon sa Biblia. Apan ayaw mo nang husto ang laing relihiyon nga moingon sila una ang Biblia ulahi ang ilang iglesia. Yan naman kay ang ilang iglesia natukod tungod sa sayop nga interpretasyon sa Biblia. Apan ang kamatuoran, ang Biblia produkto ni sa tinuod nga simbahan. Produkto ni sa tinuod nga simbahan. Ang gabahin sa kapitulo bersikulo, nagbahin sa kapitulo bersikulo ug ang simbahan Katoliko. Bueno, napay ng text dire atong basahon. Brad, good AM. Di ba si San Pedro naabot man sa Roma 42 Anno Domini o sa Roma mismo sulat ang iyang unang Pedro 63 to 64 Anno Domini man ang Roma bala ang nasod piniling katawhan hari anong pare ang iglesia sa Babylonia nga pinili usab
nangumusta ka rin. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 13. Salamat na Dwayne, gikan ni Brad John Marcos, diya sa Lanao, Catholic Defenders Lanao. Okay, salamat kayo. Napag-i na message today. Brother, good morning. Aduna pa ba ay Catholic school nagkinahanglan o substitute teacher? So naini nga. Wala. Hindi na kung reply ano niya. So, bueno, padayon ba? Okay. Niya ay lain pang text sa atong igsoon. Nagingon siya. Nagingon siya, mga kaigalaan, atong basahon. Ang giingon dire. Nga kung ang Katoliko pa mo ay tinuod, nga anong daghan man kaayong mga makasasalang sakop sa Katoliko, lakip na mga pare o mga santo papa. Okay, salamat kayo sa nag-text, no? Ato nito mo kontak sa tagsa. Bueno, kung ang Katoliko kuno mo ay tinuod, nga anong daghan mga makasasala? Ano dahil, pagtukod ni Jesucristo, yung mga apostoles, wala ba na ito makasala? Sa diha nga gidako pang atong Ginoong Jesucristo ug tanang mga apostoles ni karatiligdagan. Nakasala sila sa danggibiyaan nila ang Ginoo. Sa din si San Pedro may limod sa Ginoo, nakasala siya sa din limod niyang Ginoo. Ya? Pero sa Jeremias 51:5 nagingon ang akong katawhan balaan apan dunay nangahulog sa pagkadili balaan apan ako ang Dios di gyud mo biya. Si Nelpa Akalan, go, Brad Windel, from Tabina, Zamboanga del Sur. Okay, tanaw sila karon sa Tabina, Zamboanga del Sur. Now, tinuod man na nga dunay mga makasasala nga sakop kay unsa man ang simbahan. Ang simbahan dili mga leader, bisa pa leader mga sakop. Ang simbahan dili ni siya museum sa mga santos. Ang simbahan hospital ng mga makasasala. No? Busa ka ng kutluon sa Iglesia ni Cristo nga ibalik-balik sa Iglesia ni Cristo nga libro, Jerry Roblica sa Singapore, nagtanaw ilo. O niya si Brad Selberg, Don Dayano, mayong pagtanaw. Bueno, padayon ta mga binating kaigalaan. Ang simbahan alang sa nangutana nato karon, dili ni siya museum sa mga santos. Ang simbahan alang sa mga nagtan-aw karon, hospital ni siya sa mga makasasala. Mao nga kung tan-aw nato ang giingon diya sa balaang kasulatan sa kinini ang San Mateo, tinaw kayo ang gihisgutan din mahitungod sa sambingay sa iglesia na iyas Ginoo. Kung may giingon sa atong Ginoo din nga kining moong iglesia sama di ay kuno niya giharian sa Dios, sama sa usa ka baling nga gitaktak ngadto sa lanaw og nakakuha sa dagang matang sa isda. Og ini kapuno na kini bitaron kini ngadto sa dapit. Ang mga maayo nga klase sa isda isulod sa bukag apan ang way pulos ilabay. Muni ang dagway kuno sa simbahan. Ya si bisan kinsa nga miyembro simbahan Katoliko alang sa atong igsoon. Kay tinuod gamiton man sa Iglesia ni Cristo nini ang libro nga naguluhan og usa nga libro kini ang libro nga naguluhan og pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons nga nagkanayon diha
sa maong libro, Pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, pahina 30, nalulungkot kaming ipagtapat ng kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan itong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ang iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. So muna'y kanunay balik-balikon sa Iglesia ni Manalo. Pero wala nila maayong sabot. Basa-basa silang libro, niya umayong sabot ba? Nga ang gihisgutan ni Cardinal Gibbons diha, sa pag-ingon niyang nalulungkot akong ipagtapat sa inyo na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Nga naman, nga nahimumang bulok ang moralidad, dili tungod kay sila Katoliko. Naisumpay, sapagkat tungod kay wala nila, gikinabuhi ang pagtuong Katoliko. Muna na nga, si bisan kinsa nato mga kigalaan, makahimo kita o mga kasalanan, dili tungod kay kita Katoliko, tungod kay wala kita mosunod sa gitudlo simbahan Katoliko. Apan ang kasaysayan nagmatuod nga daghan na usab ang mga makasasala misunod sa gitudlo simbahan Katoliko ug kana mo'y nakapahimo nila mga santo. Na nag-text din ni Bradwin there is Lanao, mga Church of Christ ni Samudal ug Intruso nagpatuo nga tinuod o pangutan-on sukad sa 67 ano Domini gipatay si San Pedro o San Pablo hangtod sa tuig 303 gilutos sa paganong Roma ang Kristiyanos. Mabasa ba nga kamo ang gilutos? Ilang basahon bro ang pagpanglutos ni San Pablo sa unang Kristiyanos kay sila kuno to tanawa kung sa katulibagbag ni mga tawhana gikan sa Lanao. Okay, salamat sa nag-text diya sa Lanao usab. Yan nang kuan dining ato tulungan. So okay. Now letra por letra ba mabasa ang Iglesia Katolika diha sa Biblia? Ayaw gamita ang Confraternity Bible. Kay Katoliko na o kana nga Biblia inyo ra nang hinimo. Okay. Ano po Katoliko mo ginaghimo na kay kung tan-awon nimo ang kininian, tan-awon nimo ang libro nga naguluhan o Roman Catholicism by Loren Bettner. Ang nakasulat diya sa Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 102 nagkanayon. Matod paliya. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Sa ato pa, ang simbahan Katoliko diya may tinubdan. Mayong pagtanaw kay Father June Balansag, kanong lawyer sa diocese sa Balay-Balay. Okay, padayon ta mga kakigalaan, ang putana, mabasa ba kuno sa Biblia, dili itong gitawag o dili itong gitawag confraternity kay imbinturan kuno na gidugang-dugang Biblia ang pulong Katoliko. Na sa original Greek Bible in which the New Testament was written, mabasa na sa 9:31 sa buhat nagingon, Emenon Ecclesia Catholis, vis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenin ekidin ay kubudumin. Nadi ang pulong Ecclesia Catholis. Original Greek na so dili na gigamit nato ang Biblia nga confraternity katong dunay mabasa. Anitas original Greek. Okay. Anitas usa ka Biblia. Kinigniya siya dili ni Katoliko, Protestante ni nga translation. No? Kung makita ninyo kini nga Biblia. Bisag ma-surprise na po mo, biyait na po mo, maingon na po mo,
unsa man na imbento ra sa Katoliko. Order na lang mo ano niya sa online. Okay, gigamit na mo ning niya dili tungod kay gusto na ang hubad nila. Anong gigamit man ninyo niya mga depensor? Gigamit na mo ni aron pagpanatuod nga dunay hubad nila, wa di ay mandapig nila. Ha? Okay? So, good morning, classmate. Watching from Dumingan, Zamboanga del Sur, gikan ni Jik Revela. Okay, salamat kayo, Jik, sa classmate. Okay. Anita sa kini nga hubad sa Bible dili ni Katoliko. Ato ni gamito. Pero mingo sa hindi na Katoliko ngano gigamit man yung mga depensor. Gigamit namo ni dili tungod kay husto na. Gigamit namo ni aron papaila dunay hubad nila, wa man dapig nila. Usa man nakasulat? Mo ni nakasulat sa John chapter 10 verse 16. Ito basahon. Mo ni ang hubad. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and the Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd. Mauli ang mabasa ani niya nga Bible niya dili man ni Asia dili ba yan ni Asia Katolikong hubad ha kung maingon mo giimbento na po na ni talibong ala sige order mo ni niya bisag wala ko mga hinti ani order mo sa online na anak mabasa dili ni Katoliko pero dunay mabasang Catholic Church niini nga Biblia. Okay, so at least ang nangutana karon na hatagan yun na to o igong katinawan mga kigalaan. Bueno, mo balik sa atong speakers lawak adyo, standby sa kay taas-taas na maday atong oras na nakaon. Salamat usab kayo sa mga na tan-aw karon niining atong tulumanon. Okay. Balik ko mga kigalaan, standby.